Minsan po, nakakatuwa na panoorin ang away ng bata. Nung bata pa po ako, kapag nag-aaway kami ng mga pinsang ko, naglalagay po ako sa labas ng kwarto namin, no entry. Tapos pangalan nila. Tipong, bawal pumasok si Kuya Pancho at si Tonic. Pwede si Ate Vina. Parang ganon. At tuwing gabi, pag uwi ng nanay ko at nakita niya nakapaskil yon sa pintuan ng kwarto, pupunitin niya yon at papagalitan ako. Pero sa ebanghelyo natin ngayon, sinabihan ni Jesus si Pedro na ang pagbagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At alam natin, dito sa passage na ito, dito binili ni Jesus kay San Pedro at sa aming mga pare ang sakramento ng kumpisal para magpatawad ng kasalanan. At napakaganda ho ng sakramentong ito. Bilang isang bagong pare, 9 na buwan pa lang po akong pare, isa ito sa pinaka-nakakakilabot. Bakit? Kasi dahil sa kumpisal, nabubura ang kasalanan natin. Sa totoo lang po, pag may ine-exorcism, nagpapalayas ng demonyo sa sinasapian, ang unang ginagawa ng demonyo, sasabihin niya yung lahat ng kasalanan ng pare at ng mga tumutulong sa pare. Pero kapag nangumpisal ang pare at ang mga tutulong bago mag-exorcism, pag humarap yan dun sa poses, dun sa sinapian, walang masabi, walang makita ang demonyo. Bakit? Kasi binura na ng Diyos lahat. Burado na lahat. Kahit sa mata ng Diyos, burado na ang kasalanan mo oras na mangumpisal ka. Kaya sana, gawin nating madalas pangungumpisal natin. Sayang po, kasi kaming mga pari lang ang nakakakita at nakakaranas kung gaano ito kaganda. Kapag may nangungumpisal na ilang taon nang hindi nangumpisal, bigla na lang umiiyak minsan kasi ramdam niya yung paggaan ng sarili niya. Pag binanggit namin yung absolution, I absolve you from your sins, maririnig namin minsan may buntong hininga yung nangungumpisal na hindi yun alam na nangungumpisal. Parang gumaan na lang siya. Minsan yung tono nyo, nangungumpisal kayo, umaangat ng konti. Go in peace. Thank you po, kasi gumagaan. At minsan nga nakakatawa, lalo na pagbata, pagkatapos mangumpisal, nag-iiba yung lakad ninyo. Hindi nyo lang napapansin. Kasi ang gaan bigla ng lakad ninyo. Kaya kapatid, kailan ka huling nangumpisal? Sa turo po ng simbahan, dapat once a year tayong nangungumpisal. Pero advice ng mga santo, once a month. Kasi kung tayo nga, hindi natin kayang 3 araw hindi maligo, kasi ang dumi-dumi na natin, bakit natin kaya na ilang taon o ilang buwan na hindi nalilinis ang kaluluwa natin? Sana, wag nating payagan maipon ng dumi sa puso natin. At napakaganda po kasi sa pagkaalala ko dito sa Holy Family, regular ang confession, di ba? Every week meron. Sayang. Kasi sayang na hindi na natin nararanasan ang sobrang pagmamahal ng Diyos na niyayakap kahit ang kahinaan natin. At kung titingnan po natin, yung kakayahan magpatawad ng kasalanan, yung kakayanan magmisa, ay binigay sa aming mga pare sa pamamagitan ng simbahan. Kaya sinabi ni Jesus kay Pedro na siya ang bato kung saan itatayo ang simbahan. At sa totoo lang po, ito yung dahilan bakit sa misa, naririnig natin ang pangalan ng Santo Papa at ng ating obispo. Kaya napakaganda din po na bukas, pinagdiriwang po natin ang 20th anniversary ng ating diocese. 20 years na po tayo sa Cubao. Noong 2003 po, minarapat na Santo Papa na ihiwalay ang Diocese of Cubao sa Archdiocese of Manila. Kaya po ang buong southern half, yung kalahati ng Quezon City, ay naging diocese na at ang ating obispo ay si Bishop Honesto Ongchoco. Lingid po sa kaalaman ng marami na tahimik na ang dami ng ginawa ng ating diocese. Isa po tayo sa unang nagkaroon ng libreng pabahay sa mga empleyado ng diocese at ng parokya. Sa totoo lang po, inuna pa
ang pabahay ng empleyado kaysa retirement center ng mga pare. Ngayon po, nagtatayo tayo ng shelter para sa mga street dwellers sa Cubao, sa Socorro. At ang dami-dami po nating programa para sa mga mahihirap, sa asabilangguan, para sa kabataan, at iba pang nangangailangan. At lahat ng ito ay siyempre dahil sa Diyos. At sa pagsabi ni Kristo kay Pedro sa Ebanghelyo na ikaw ang bato kung saan itatatag ang simbahan, tinatanong din niya tayo ngayon kung gaano ba tayo kakonektado sa ating diocese at sa ating parokya. Sana po hindi lang lugar ng misa ang tingin natin sa ating simbahan. Sana ang simbahan ay hindi lang pupuntahan kapag bibinyagan, ikakasal at ililibing. Sana gawin natin itong importanteng parte ng buhay natin. Makilahok tayo sa buhay pananampalataya ng ating simbahan. Maglingkod tayo sa misa. Tumulong tayo sa mga programa na nakakatulong sa kapwa, lalo na sa mahihirap. Gawing sentro ng buhay pananampalataya at pagmamahal ng kapwa. Sana wag option lang ang simbahan. Sa pagdiriwang natin ng 20th anniversary ng ating diocese, magpasalamat tayo. At sana talaga maghanap na tayo ng paraan para makilahok sa misyon ng simbahan na dalhin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat, lalo na sa mahihirap at sa walang-wala. Pero bilang dagdag pagninilay po, balik tayo sa gospel natin ngayon. Para kay St. John Chrysostom, isang obispo na nabuhay noong mga 300s, doon sa pagbili ni Jesus kay Pedro ng susi ng langit, doon natin maiintindihan kung bakit dininay ni Pedro si Jesus ng 3 beses bago siya ipako sa krus. Parang hindi connected, ano? Sa isang banda, sinabihan ni Jesus si Pedro, ikaw ang bato. Pero after lang ilang buwan lang, sinabi ni Pedro, hindi niya kilala si Jesus kasi natatakot siya. Pero kung iisipin natin, sa totoo lang po, si Pedro ang isa sa pinakamasungit at strikto sa mga apostol. Kaya nga niya tinapyas yung tenga nung humuhuli kay Jesus eh. Ganun siya. Tapos sa kanya ibibilin yung susi, na pag hindi ka karapat-dapat, putol. Ang sabi ni St. John Chrysostom, ito ang dahilan kung bakit niya ipinagkalulu si Kristo. At bakit? Kasi naranasan ni Pedro tumalikod sa Diyos. Naranasan din niya na patawarin at tanggapin pa rin siya ng Diyos. Kaya alam na ni Pedro kung paano dapat magpatawad. Kung titingnan po natin, sigurado lahat tayo nakaramdam na o ngayon mismo nakakaramdam ng sakit at bigat na minsan parang tinatanong natin sa Diyos kung bakit natin kailangan pagdaanan ito. Sabi sa second reading, hindi natin maiintindihan ang lalim at ganda ng isip ng Diyos. Pero ang hirap pang hawakan nun pag nahihirapan ka na. Oo, nagrereklamo tayo minsan sa mga krus natin, sa traumas natin, sa mga kasalanan na hindi natin mabitawan, na nagagalit na tayo minsan sa Diyos. Bakit ang hirap-hirap? Pero anong hamon niya sa atin? Paano natin titingnan ang pinagdadaanan natin? Ang iba po, gagamitin itong dahilan para hindi na magmahal ng tama. Nasaktan na ako, ayoko na. Naloko na ako dati nung tumulong ako, ayoko na. Iniwan ako sa ere, wag na, bahala ka. May mga ganun. Bakit minsan yung iba, umiikot na lang sa sarili nila ang buhay nila kasi ayaw na nilang magmahal kasi nasasaktan. Pero ang hinihingi sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo, gamitin ang sugat natin para magmahal ng kasing sugatan natin. Alam natin ang sakit ng maiwan. Alam natin ang pakiramdam ng maloko. Alam natin ang paano magdugo dahil sa pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Kaya dapat alam natin kung paano saluhin, kalingain, mahalin ang mga naiiwan, nasasaktan at nagdurugo dahil sa pagbibigay ng sarili nila sa paglilingkod at pagmamahal sa bawat isa. Sana, gamitin natin ang ating sugat hindi para protektahan ang sarili, kundi para mas magmahal, katulad
kung paano tayo minamahal at pinapaghilom ng Diyos. Hayaan niyo po akong ikwento yung nangyari sa isang kaibigang kumpare nung seminarista pa lang siya. Nung seminarista pa raw po siya, na-assign siya sa isang parokya at ang binilin sa kanya ng parish priest ay yung mga sakristan, yung altar servers. Tapos one time, meron silang activity. Pagdating ng isang officer ng servers, talagang sama ng timpla, nakasimangot, mainit yung ulo. Tapos nun, nung biniro siya ng isang bata, ang ginawa niya, sinapak niya yung bata. So kung seryoso, kung tutuusin, kung sigiging stricto tayo, dapat tanggal na siya. Hindi na siya pwede mag-serve sa kahit na anong ministry ng simbahan. Nanapak, di ba? Pero anong ginawa ng seminarista na ngayon pari na? Hinila niya yung bata. Kinausap niya. Tapos doon niya nalaman na the night before, nung gabi, yung batang yon binugbog ng tatay kasi lasing yung tatay. Tapos tinanong ko siya, Tol, paano mo nalaman? Paano mo nalaman na may ganong issue? Simple lang yung sagot niya. Kasi nung bata ako, binubugbog ako ng tatay ko kung lasing siya. Kung titingnan natin, pwedeng galit na siya sa violence eh. Pwedeng may trauma siya na nabubugbog siya, kaya pag may binubugbog, siya yung makikipag-away, papaalisin niya. Pwedeng ganun yung ginawa niya. Pero anong ginawa niya? Kasi alam niya kung paano masaktan. Alam niya kung paano magmahal. Kaya kung titingnan natin, alam niya kung paano masaktan eh. Alam niya ang dapat gawin para ipasok ang pag-ibig ng Diyos sa ganun kalalang sitwasyon. At sa ganung paraan, na sigurado niya na yung nanuntok at yung sinuntok, nananatiling sentro ng buhay nila, ang buhay pananampalataya at paglilingkod sa simbahan. Mga kapatid, tayo po ay magdiwang. Tayo ay magpasalamat dahil sa biyaya ng 20th anniversary ng diocese natin. Pero sa ating pagpapasalamat, tumugon na sana tayo sa paanyaya na maging parte ng buhay natin ng ating simbahan. Mabuhay na ginagamit ang pagbuo sa atin ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan para mas mahalin ang ating kapwa. At sana bumalik na tayo sa kumpisalan upang lalo tayong mapalapit sa Diyos na mahal na mahal na mahal ang bawat isa sa atin. Purihin si Jesucristo. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas, at i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.